Shabbat Shalom mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga today. At Shalom din po na ibang araw ang inyong pamamahinga. Kayong mga manunood sa Republis, tuwing kami po ay namamahinga, may mga pagtipon-tipon kami sa ganitong oras. Ngayon po ay 4:29 ng hapon. At ngayon po ay 05-10-20-26 mga kapatid. At ayon po sa Yahuwah's calendar, ayon po ay 7th day of the week mga kapatid. Natapos na po natin ang Torah reading sa Book of Yeshayahu mga kapatid. Tapos na po tayo doon. Uh, there are about 66 chapters. At meron pang dalawang mga chapter na hindi pa natin na-upload mga kapatid. But soon, i-upload natin yung remaining two chapters. Ngayon, mga kapatid na manonood sa Republis, nasa panibagong series tayo. We have chosen a new book. Ako'y nanalangin kay Aba kung ano po yung ating next na pag-aralan, mga kapatid. So, ito na nga po, the Book of Job. In fact, one of the oldest book itong Job, kung sa English, sa Hebrew ito po ay Ayub, mga kapatid. At kunting background bago natin tatawagin si ah, Sister Pamela, bago natin siya tawagin, bigayin muna ako sandali mga kapatid ng kunting background. Itong Ayub ay talagang sobra yung pagsubok na dumating sa kaniyang buhay, mga kapatid. Kahit paman, ang karakter niya ay talagang mabuti siya na tao, mga kapatid. So in spite doon sa kaniyang goodness and being blameless, ang kaniyang karakter, mga kapatid, hindi po siya exempted ng mga pagsubok sa buhay. Meron siyang tinatawag na mga circumstances upang subukan ang kaniyang pagkatao, lalo na ang kaniyang character. Kung ano ba, magbago ba ang kaniyang blameless and upright character? Kung dadaan siya sa matinding pagsubok, mga kapatid, yun po ay malaking katanungan. Sino ba ang nag-udyok o nag-initiate ng circumstances na iyan, mga kapatid? So, mamaya malalaman natin kung ano ba talaga yung kasagutan diyan, mga kapatid. Itong ni Ayub or Job, hindi siya ah, familiar o hindi known ang kaniyang author. So, malalagay na autonomous ang kaniyang author, mga kapatid. Malamang na itong Ayub ay kwento ng tao, na totoong tao, na pinangalanan siya ay Ayub, mga kapatid. Okay, in the land of Uz. So, ang tanong, saan ba itong land of Uz? Maybe itong land of Uz, mga kapatid, ay malinaw na it's outside the nation of Yasharal. Bakit po? Kasi nauna pa ang kwento nito ay nauna pa sa bansang Yasharal. Kasi sa panahon na ito, ang known na character sa kasulatan sa panahon na ito ay si Abraham. At wala pa yung kanyang anak na si Yaakov, na kung saan yun ay naging bansang Yasharal. So quite itong land of Uz, quite related po sa land of Edom, mga kapatid. Itong land of Uz. At alam naman po natin kung sino po ang nakatira doon sa land of Edom, mga kapatid. Okay po? So, ayan. And then, of course, ang author is also a Hebrew. Bakit po Hebrew? Kasi maraming mga concept dito na which is common to Hebrew character, mga kapatid. Ang pangalan pala na Ayub, okay, or Job, may be a name contracted form
of an idea, where is my father? Yung Ayub o yung Job is a contracted form of an idea, where is my father? O, di ba, mga kapatid? Oh, yes. Ang anak ni Abraham ay sila ni Yasakak, and then si Yasakak or Isaac, ang anak niya ay si Iso at saka si Yaakub o mga kapatid. So, yun po ang background dito. So therefore, yung contracted form of where is my father, parang is a reflection mga kapatid na sa mga pinagdadaanan ni Ayub, parang makapagtanong ka talaga, sa mga pinagdaanan ko, nasaan ba ang aking aba? Di ba mga kapatid? So, kayong mga manunood sa Republis, hindi po natin alam kung ano po yung mga pinagdaanan din ninyo, mga kapatid. Kung meron man kayong mga pinagdaanan na talagang hirap at hirap maipaliwanag, at maaring magtatanong ka, nasaan ba ang aking aba? Nasaan ba ang aking ama, father? Mga kapatid. So, somehow, na yung tanong na yan ay magdudulot po ng discovery at malalaman kung ano talaga yung intensyon ng totoong aba, mga kapatid. Kung saan, bakit niya inalaw ang mga pangyayari na yan. So, that being said, mga kapatid, there are 22 verses na ating babasahin. At sa ating pagbasa ngayon, maaring nagkaroon kayo ng mga possible questions batay dito sa ating mga introductory information. Baka may mga tanong kayo, and hopefully sa pagbasa ni Sister Pamela ay masumpungan din or ma-discover din kung ano yung mga possible answer sa inyong mga katanungan. Okay po, let's welcome Sister Pam to read to us Ayub, chapter 1. Yadaya Uwa, brothers and sisters. So I will be reading from the book of Ayub, for chapter 1 up to verses 1 to 22. There was a man in the land of Uz whose name was Ayub, and that man was perfect and straight, and one who revered Allah and turned aside from evil. And 7 sons and 3 daughters were born to him. Verse 3. And his possessions were 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 female donkeys, and a very large body of servants, so that this man was the greatest of all the people of the east. Verse 4. And his sons went and had a feast in the house of each on his day, and sent and invited their 3 sisters to eat and to drink with them. Verse 5. And it came to be, when the days of feasting had gone round, that Ayub would send and kadush them, and he would rise early in the morning, and offer burnt offerings, the number of them all. For Ayub said, It might be that my sons have sinned and cursed Allah in their hearts. This Ayub always did. Verse 6. And the day came to be that the sons of Allah came to present themselves before Yahuwah. And Hashatan also came among them. And Yahuwah said to Hashatan, From where do you come? And Hashatan answered Yahuwah and said, From diligently searching in the earth, and from walking up and down in it. And Yahuwah said to Hashatan, Have you considered my servant Ayub, that there is none like him on the earth, or in the Ha'arats, a perfect and straight man, one who reveres Allah and turns aside from evil? And Hashatan answered Yahuwah and said, Is Ayub revering Allah for naught? Verse 10. Have you not made a hedge around him and around his household,
and around all that he has on every side. You have baraked the work of his hands, and his possessions have increased in the land. Verse 11. But stretch out your hand, please, and strike all that he has, if he would not curse you to your face. Verse 12. And Yahuwah said to Hashatan, see, all that he has in your hand, only do not lay a hand on himself. And Hashatan went out from the presence of Yahuwah. Verse 13. And the day came to be when his sons and daughters were eating and drinking wine in the house of their brother, the firstborn. Verse 14. And a messenger came to Ayub and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding alongside them. Verse 15. When Sheba fell upon them and took them away, and they smote the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to inform you. Verse 16. While he was still speaking, another also came and said, the fire of Aluah fell from the Shamayim, and burned up the sheep and the servants, and consumed them, and I alone have escaped to inform you. Verse 17. While he was still speaking, another also came and said, the Kasdites formed 3 bands, and made a raid on the camel, and took them away, and they smote the servants with the edge of the sword, and I alone have escaped to inform you. Verse 18. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in the house of their brother, the firstborn. Verse 19. And see, a great wind came from the wilderness, and struck the 4 corners of the house, and it fell on the young men, and they are dead. And I alone have escaped to inform you. Verse 20. Then Ayub rose up and tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground, and did obeisance. 21. And he said, naked I am from my mother's womb, and naked I return there. Yahuwah has given, and Yahuwah has taken away. Baruch be the name of Yahuwah. 22. In all this, Ayub did not sin, nor ascribe wickedness unto Aluah. Yada Yahuwah. Yada. Yada Yahuwah, mga kapatid. Napakagandang pagkabasa ni Sister Pamela mula sa chapter 1, unang chapter ng Ayub or Job, mga kapatid. So, sa ating nabasa, marami tayong mga natutunan dito na mga bagong lessons, bagong mga insights na kahit pala ang taong namumuhay ng matuwid, okay, nag-struck sa mind ko itong description dito na okay. Itong description dito na masasabi natin na Ayub was a perfect man. Okay po? Si Ayub po ay perfect na tao, mga kapatid. He is a perfect man. So, kung tingnan natin dito, si Ayub sa kaniyang situation, masasabi natin na talagang matuwid siya na pagkatao, blameless, upright, at meron pang dinagdag dito, ano yung word kanina ginamit? He is a perfect, tama ba? Perfect man. Am I correct, mga kapatid, no? Papa, upright and Oo. upright. Upright and perfect. So sa ibang version, siguro iba lang yung pagkasabi. But sa Hallelujah Scripture, ang sinabi po diyan is perfect.
Okay? Perfect si Ayub, mga kapatid. So masasabi natin na perfect siya dahil anong makikita natin? Dahil committed. Ayub, I'm sorry po. Ayub is committed to walk in the path o sa buhay na tama at maayos sa harapan po ni Aba Yaowa. So look at that. Uh, verses 1 to 5, ito po yung integrity sa buhay ni Ayub. Integrity po. He is a righteous. He is a perfect. He is upright. He is blameless. So, diyan makikita natin yung verses 1 to 5, yung integrity ng kanyang character, okay? Kahit paman sa circumstances na nangyari sa kanya. Ang summary po sa verses 6 to 12, diyan po yung challenge of Shamayam. May pagtipon-tipon na nangyari doon. Verses 6 to 12. Sa nabasa na kanina, may mga pagtipon-tipon na naganap doon sa Shamayam, mga kapatid. And sa harapan ng ang nakasabi kasi dito sa sons, no? The bands of Alua. But sa ibang translation, yan ay mga malak or malakyam or mga messengers. Okay, before of Aba Yaowa, nagkaroon po ng ganun na mga pag-meeting doon sa Shamayam. And then, Hasatan was permitted to walk through or to join the said gathering, mga kapatid. At dito sa ating nabasa at narinig kanina, at tinanong siya ni Aba Yaowa, si Hasatan, saan ka ba nanggaling? So, anong sagot ni Hasatan? Sabi niya, walk through and fro, up and down. Ano ba yun? Sabi niya, look at that. And Yahuwah said to Hasatan, from where do you come? And Hasatan answered Yahuwah and said, from diligently searching in the Harats and walking up and down in it. So, diligently searching. Bakit ito si Hasatan? Bakit ganon yung kanyang characteristic na hindi siya gustong magpahinga? Diligently searching, walking through and fro. Tinan mo yan, no? Going up, going down, or walking up and down. So, ano ba? What's the work of Hasatan, mga kapatid? So, ang trabaho niya is talagang nagmamasid. Tinitingnan po bawat tao dito sa Harats. Okay? And then, ano nangyari? And Yahuwah said to Hasatan, have you considered my servant Ayub? That there is none like him on Harats? Okay? Ito na nga, ito yung inanap ko kanina. A perfect and straight man. One who reveres Alua or Aluayam and turns aside from evil. So ito yung ipinagmalaki ni Aba Yaowa sa harapan ni Hasatan. Ayub, na-consider mo ba? Napansin mo ba si Ayub? Siya ay aking tao. Siya ay perfect na tao, straight man. May takot, reveres, Alua, or reveres me, and turn aside from evil. So yun po yung statement ni Aba patungkol kay Ayub. Look at that, a perfect man. So, naalala ko yung one time na meron tayong question and answer with Brother Steve, yung katanungan about doon sa nobody is perfect.
Naalala niyo yun, si Brother Casadiao yung parang nag-ano noon, no? Nag-open up dong issue na yun. Totoo ba na nobody is perfect? Ah, pero dito, malinaw. Mga kapatid, ayon sa description ni Aba, na si Ayub ay isang tao na matatawag na perfect. Bakit siya matatawag na perfect? Kasi sumusunod siya ng lahat ng mga kautusan, yung tama, ginagawa niya, at umiiwas siya, turn aside from evil. So, possible pala, mga kapatid, na perfection ay maabot ng isang tao, mga kapatid. It's always possible na ang perfection ay ma-attain o ma-achieve o marating natin. At sino yung unang tao na nabanggit dito? Ito na nga, si Ayub. According to the description of Abba Yahuwah before Hasyatan, mga kapatid. And siyempre, alam natin kung ano yung kasunod na statement dito. Ano nangyari, mga kapatid? Hasyatan as what? As permission. Ah, at nagkaroon siya ng initiation. Have you made a hedge around him and around his household and around all that he has on every side? Have you baraked the work of his hands, and possessions have increased in the land? Okay? So, yun ang idea coming from Hasatan. May takot ito siya sa iyo, may turning away from evil dahil sobra yung mga baraka na binigay mo sa kanya. Verse 11, but stretch out your hand, please, and strike all that he has, if he would not curse you to your face. So ito lagi, mga kapatid, ang objective, ang goal, ang end result ni Hasatan. Na nais niya na tayo ay ano po, mga kapatid? Gusto ni Hasatan na tayo po ay uh, would turn our face against Yahuwah. Yun po ang objective, ang laging gustong mangyari ni Hasatan sa bawat isa sa atin. Na tayo ay tumalikod sa Kanya, at tayo ay hindi na magsunod sa Kanya. So, yun ang gusto ni Hasatan. So, nagbigay siya ng idea na stretch out your hand. Strike all that he has. Di ba? Anong mangyari? He will curse you to the face. Yun po ang sabi ni Hasatan. And Yahuwah said to Hasatan, see, all that he has is in your hand. Only do not lay a hand on himself. And Hasatan went out from the presence of Abba Yahuwah, mga kapatid. So yun po yung test. Yun po yung challenge na nangyayari doon sa Shamayam, mga kapatid. Na kung saan, meron palang ganoon na mga challenge o conversation in the spirit realm, mga kapatid. And of course, alam natin ang nangyari after niyan, verses 13 to 19, kung isummarize po natin yan, the loss of family and possessions. One after another, nagbigay ng report. Okay? Nagbigay po ng report na ito yung nangyari sa kanyang mga livestock at kasali po kung anong nangyari sa kanyang mga anak, mga kapatid. Di ba? Ang tindi po ng pangyayaring ito. Yung test, itong first test, kasi meron pang pangalawang test, mga kapatid. Ito ay unang test at sa pangalawa, makikita pa natin kung ano pa mas matindi pa ang nangyari. Pero sa unang test, super hirap na ito, mga kapatid. Super tindi na ito. How many children Ayub had, mga kapatid? 7 ang mga lalaki, tama ba?
At 3 ang kaniyang anak na mga babae. Ibig sabihin, 10 children. Just one click o just one blink of an eye. Patay silang lahat, mga kapatid. So, yan po ang tindi ng nangyayari sa buhay ni Ayub. Ask yourself, kung yan ay mangyayari sa atin, ano ba kaya? Ano kaya, mga kapatid, ang ating magiging response? But dito, in spite of the loss of family and possession, verses 13 to 19, ano po yung response ni Ayub dito sa verses 20 to 22? Anong ginawa ni Ayub, mga kapatid? Sinabi niya, okay, look at that. Then Ayub rose up and tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and did obeisance. Ano ibig sabihin po, mga kapatid? In humility, yun po ang kanyang response. In spite na wala na ang kanyang mga anak, 10 sila lahat, in spite ang kanyang libo-libong mga livestock and possession na wala na lahat, in spite of that, rose up, tore his robe, shaved his head, mga kapatid, and fell to the ground and worshiped or obeisance, did obeisance. Ibig sabihin, siya po ay nag-humble down. Siya po ay nag-fell prostrate to the ground, mga kapatid. Yun po ang kaniyang gesture. Gesture of humility and humbling down before Abba Yahuwah. Look at verse 21. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked I returned there. Yahuwah has given, and Yahuwah has taken away. Baruch be the name of Yahuwah. Ganyan po katindi, mga kapatid, ang kaniyang commitment, dedication kay Abba Yahuwah na halos lahat wala na. O nga, wala na. Mga anak at mga property and possession, wala na. Ang naiwan na lang ang kaniyang asawa o siguro ang kanilang bahay at kaniyang asawa at siya mismo. But in spite of all this, anong sabi niya, mga kapatid? Naked I came from my mother's womb, and naked I return there. Baruch. Yahuwah has given, Yahuwah has taken away. Baruch be the name of Yahuwah. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Kung magtatanong tayo, ano yung best response kapag may mga pain, kapag may death, kapag may suffering? Ito po yung best response, mga kapatid. Kilalanin natin na ang lahat ng bagay na inialaw ni Aba na mapasa atin, pwedeng mawala anytime, mga kapatid. At tayo na isinilang sa harats na naked. At kung tayo man ay mamatay, mga kapatid, balik tayo, naked pa rin tayo. Ibig sabihin, nothing that we have here on Haarats na ating madala, mga kapatid. Dahil naked tayong naisinilang, naked din tayong mabalik, mga kapatid, doon sa lupa. So, mahalaga na we declare, Baruch be the name of Yahuwah. Yun po yung mahalaga. Kung ano pa man yung mga circumstansya na nangyari, the best that we can do, mga kapatid, is we barak the name of Abba Yahuwah. And in all this, verse 22, in all this, Ayub did not sin, nor ascribe wickedness unto Abba Yahuwah. So,
Ano sa palagay mo ang observation ni Hasatan doon sa kanyang intention kung bakit gawin niya ang lahat nito? 'Di ba? Sabi niya, strike everything and he will curse you to the face. Sabi ni Hasatan doon kay Aba. He will curse you to the face. Pero ang ending nito ay hindi. Hindi nangyari yung gusto niyang mangyari, mga kapatid. But instead, kasalungat. Doon sa nabanggit ni Hasatan, he will curse you to the face. Kung alisin ang lahat na yan, baliktad mga kapatid. Abba Yahuwah was Baruch. He declared, Baruch be the name of Abba Yahuwah. So, yun po ang summary, mga kapatid, dito sa verses 1 to 22. So, sa iyo po, mga kapatid, ano po yung inyong mga things that you wanna highlight mula dito sa summary natin? Feel free po. Ano po dito yung mga insights na nakuha ninyo, pati sa ating buhay? Ano po yung mga magandang aral? Please share, mga kapatid. Let's welcome po. Based dito sa summary na yan, ano po yung mga lessons? Based sa ating nabasa at narinig kanina with Sister Pamela, ano po yung mga lessons na makukuha natin? Anyone would like to share? Opo, Brother Brother, Jeffrey. Go ahead po, Brad. una na po ako. Okay, break the Shalom silence. po sa lahat. Sa akin po, no, yung personal view ko rito sa chapter 1. So, job being righteous, no, and upright. Sa akin po, the Torah was given sa mankind before pa magkaroon ng Yasharel. Oh, So, tama. actually, na-define sa story na to, sa book na to, sa Book of Job, Oh, na may Torah siya na sinusundan kasi yung Torah ang basehan ng righteousness natin eh. tama. Being righteous. So being perfect. Perfect. Opo. So sa akin ganun. Naibigay siya prior pa. So sa bayan ng Yashrael. Mm. And then kung titingnan niyo rin po sa chapter 4, I mean verse 4 na kung saan yung mga anak niya is nagse-celebrate, no? Ang Oh, kanilang mga may mga date. fiesta sila. So yeah, so sa akin for me itong verse na to is celebration ng kanilang kapanganakan. So yung Oh, yung birthdays, no? birthday celebration. Oh, I agree. Birthday Opo. celebrations. Tama. So and then again, kinakita ni Job na na parang hindi siya tama sa paningin niya. So, syempre, ang basehan natin is the Torah. So, ang ginawa ni Job is nag-offer siya ng offering, sin offering para sa kanyang mga anak. Anak. So again, naka-inline din doon sa Torah. So napakalinaw ng mga actions niya. Oh, So ganun may sacrifice, mayroon siyang sin offering para sa kanyang mga anak. Then dito rin sa chapter na to or actually sa buong book ng Job, sa akin na binigyan din tayo ng glimpse kung sino si Hasatan at kung ano yung kanyang trabaho. yung kanyang ugali, So, no? So for me sa aking pananaw, si Hasatan is acting like a prosecutor sa harap ng judge. Oh, So that's why he is being called as a accuser. No? Tama, accuser. Yeah. Oh, So kung i-imagine po natin yung buong scenario, oh, is parang isang buong malaking court, no? tama. Wherein si Yahuwah ang judge. Then si Hasatan ang mag-a-accuse sa atin na ng mga mali or so perfect yung picture at eventually makikita natin si Yahusha, no, as our defender ba, parang defense attorney.
no, na siya yung ating magiging righteousness through him na magiging righteous tayo doon sa actions na ginawa niya. So, Mm. sa akin doon sa trabaho ni Hasatan, kung titignan natin, and why, kung bakit inaalaw ni Yahuwah yung Oh, ganong actions, no? Is to test his people. Kasi tama. kailangan tayong i-test eh. Oh, Sa araw-araw ng pamumuhay natin, i-test. Andiyan dyan siya eh. Hindi siya pwede tanggalin ni Yahuwah eh. Yan yung kanyang trabaho, actually. oh, To test us. Kung titingnan nyo, nagpapaalam siya. So, oh, number one, may rules. Di ba? oh, Within support, may rules eh. May rules of engagement. oh, Meron silang sinusundan na limit or tama. oo nga, yun yung rules of engagement para sa. He is in your hands, but do not take away his light, no? Parang ganun Oo, correct. yung rules niya. Mhm. So ang kaya andito pa rin yung kung makikita natin andun pa rin yung full control ni Yahuwah sa Oh, lahat, tama. no? Hindi niya kaya tayong galawin hangga't hindi inaalaw ni Yahuwah. So dito din papasok na lahat is hawak ni Yahuwah, lahat Oo, is kontrolado niya, correct. Oh. papasama man yan, evil man yan, or good, is si Yahuwah ang nagkokontrol. So, and then at the last of the chapter, yung verse 22, makikita natin no sa lahat ng nangyari kay Job, hindi siya sumunod pa rin siya. Sa akin, Oh. hindi siya nag-sin. That means ano niya pa rin, hawak niya pa rin ang Torah. Sinusundan niya Mm. pa rin yung Torah ni Yahuwah, hindi siya So, nag-walk pa rin siya accordingly. No? So, naintindihan niya yung situation. So, sa akin po, ganun po yung aking Naganda. Oh, view sa buong wonderful. chapter na to. So, yun lang pa. Yada Yeah. yawa. Yadayawa, affirming nauna ang Torah. Okay? Nauna pa ang Torah even sa panahon la ni Masya o Moses o even sa panahon ng Yesarel. Wow. Amazing, no? A story of a man who upholded the Torah and nagiging ano siya, kalugod-lugod sa harapan ni Abba Yahuwah. At dagdag doon sa sinabi mo na talagang si Abba Yahuwah hindi napahiya. Kung yung tingnan natin, no? Hindi napahiya si Abba Yahuwah sa harapan ng mga malak o mga messengers o mga doon sa mga nag-meeting. Hindi siya napahiya o even sa harapan ni Hasatan. Abba Yahuwah is confident na kung ano yung magiging resulta sa kanyang excuse me po, pinahintulot na pangyayari as Hasatan initiated it, mga kapatid. So, good description yung sinabi mo, Brad, patungkol kay Hasatan. In summary of that, mga kapatid, never expect never expect something good from Hasatan. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na kung saan ang kanilang kaluluwa ay naibigay na. Okay, di ba? Marami tayong mga kwento na naririnig. People who are famous, people who are rich, popular, di ba? Whose soul has been what? Offered or given to Hasatan in exchange doon sa kanilang mga hinihingi, mga kapatid. Hasatan has no intention to give something good, mga kapatid. Yung mga bagay na hinihingi niya, once na ibigay mo na, hinihingi mo doon sa kanya, once na ibinigay niya sa iyo yon, surely, okay, wala na. Wala ka ng, I would say na, ano na kaya, no? Ano na yung, except kung may, may plan si Aba na ma-set free ka doon sa kanyang realm, kanyang kapangyarihan. But at the end of the day, wala tayong mapapala na kabutihan mula kay Hasatan. He is a liar, he is a stealer, he is a ano po, ang daming mga kababalaghan, mga ginawa ni Hasatan, mga kapatid. Okay po, Yadaya Uwa sa
magandang explanation, especially related sa keeping the Torah. Yada Yahuwah, and of course, relating it to the function and the role of Yahusha bilang ating defender. Something new, Brad, no? Yung sinabi mo na prosecutor sa court na mga description, yung prosecutor ang magpo-prosecute dahil doon sa mga allegation, mga kapatid, na kailangan i-prove. But sa court ni Abba, si Yahushua naman po yung ating defender dahil siya yung namatay para sa atin. Merong reference dito sa Yaokanan. Saan yun? Dito sa Yaokanan, mga kapatid. Hindi ko na lista, no? But nasa Yaokanan na Yahushua was our perfect sacrifice. Yahushua was our perfect sacrifice. Hindi ko na kuha, but nasa Yaokanan chapter, is it chapter 19 or chapter 20 po? Okay, anyone else would like to share, mga kapatid? Please unmute lang po and share. Meron ba? Mag-additional sharing? Yada Yaowa, we are 13 here, mga kapatid. All his team, Shabbat Shalom sa bagong dumating, si Brother Rojan Garcia, Sister Ahaba Batsyao, Shabbat Shalom sa iyo. Sister Aliana Sanyao, Shabbat Shalom. At Sister Anne. At si Brother Junicio. Yung mga hindi ko pa nag-greet kanina. Shabbat Shalom. As well si Brother Dimitrio. Meron pa ba na magdagdag, mga kapatid? Meron ba kayong mga saalubin o mga lessons learned? Or mga reflection, mga kapatid? Meron ba kayong mga reflection sa buhay? Hold on. Sister Maripe ba ito or Sister Pam? Sister Pam, Brad. Okay, go ahead, sister. So since gi-describe man diri yung sa character, since di-describe dito kung ano yung character ni Hashatan, so we should be vigilant as a believer, because even Ayub gani, he was perfect already, so how much more us nga kuan labi na bag-o pa ta ng believer. So bago pa tayo na believer, I mean, we have to be more mindful about our surroundings, our thoughts, so that Yahuwah will remind us how we should be sober and vigilant against the enemy. So muna siya. Yada Yahuwah. Tama, no? Be sober and be vigilant. Kung ganito yung katangian, characteristic o ginagawa ni Hastan, dapat maging careful tayo, mga kapatid. Because Hasatan doon sa sinabi sa pangalawang patar ba yun, Peter? Na he's like what? Roaring? Ano po yung mga kapatid? Sinabi doon ni Peter o patar. Hasatan is like a roaring lion, no? Saan po makikita yon? First Peter ba o Second Peter 5 ba yun? Hasatan is like a roaring lion. So, tama yung sinabi ni Sister Pam na mag-careful tayo. Dahil si Hasatan ay naghahanap lang ng mga... First Peter 5:8, Brother Dan. Okay. Salamat. First Peter 5:8, mga kapatid. Hasatan is like a roaring lion. So, si Hasatan ay nag-ano siya sa kaninang description tingin na nagmamasid siya, going up and down, diligently searching, at look at 1 Peter 5:8,
na sinabi doon, Hasatan is like a roaring lion. A roaring lion, mga kapatid, is describing how fearful it is and dangerous it is kapag nasa vulnerable state tayo. O, di ba? Kung ang isang animal nag-iisa, wala siyang mga kasama, okay, tapos nag-roar yung lion, anong maramdaman ng isang animal na nag-iisa lang kapag mag-roar ang lion, di ba? Matatakot ka talaga. You will be intimidated, mga kapatid. Ma-intimidate ka doon sa tunog ng lion. At delikado and dangerous yung kalagayan mo sa panahon na iyan. So, kailan mangyayari yan, mga kapatid, na dapat tayong maging careful? Yung mga moments na idle ang ating time, di tayo busy, tapos na yung trabaho, wala na, at chill-chill muna tayo. Di ba, kapatid, mag-ingat tayo sa mga panahon na yan. Yung mga chill-chill moment na yan, yung mga pa-relax-relax na mga moment na yan, mag-ingat tayo. Diyan papasok, diyan ang entrance ni Hasatan, mga kapatid. At only to find out na wala na. Na-trap na tayo or ano na hindi na tayo makalabas, mga kapatid. So, yun po, mag-ingat tayo ayon sa sharing ni Sister Pam. At ayon na rin po sa sinabi ni Patar, 1 Peter 5:8. Brother, Sister Kasad, Sister Asara, you wanna share something? After you, Ah. Brother Dimitrio. Okay, short lang po, Brother Dan. Opo. Parang ang structure po is parang prose. Kasi Opo. po, parang story ni Job and Yes. with Yahuwah and with Satan, and then in the end po, parang successful story na naibalik po sa kanya. Ang nakakatuwa po, Brother Dan, dahil sa isang scenery, andoon po ang tatlo. Andoon po, maano po natin, makita po natin how Satan works, how paano din po gumawa si Yahuwah, and then paano po gumawa. Yung tatlong participation na mangyayari din po sa tao tayo, and then po ang work ni Satan, at ang power po ni Yahuwah po na nakita po natin na Yahuwah is really overall, andun po. Wala talagang magawa. Although si Satan paano di ba siya papuntang taas, pababa, papuntang taas. Wala ko siyang, that means po, Brother Dan, hindi siya stable. Wala ko siya hindi siya stable. Saan siya, parang, yun na nga, hinahanap po niya ako. He's everywhere. Kung Yahuwah is also everywhere, Satan po is everywhere. Kasi gusto niyang kukunin ho ang tao, which is tayo ay kay Yahuwah na ho eh. Kaya ayaw niya, kaya andun ho siya. Kaya brother, tama talaga. We should be vigilant kasi in this last days, maraming deceiving spirit, deceiving Tama. situations na akala natin we are on the right track, we are on the right path, pero hindi na po pala. Kaya, I've been reading this before po, and then, naibalik ngayon, and it's really wonderful. The story of Hope is really, parang, maka-remind ho sa atin na Satan is there, but Yahuwah is almost everywhere po. Is everywhere. Na kung maano man tayo ni Satan, kailangan tayo na andun tayo sa side ni Yahuwah para hindi tayo mas-deceive po. Yun lang po, Brother Dan. Tama. That's true, no? So, na-affirm din yung sharing ni Brother Jeffrey kanina at ni Sister Pamela, no? Connected also sa na-highlight ni Sister Asara Bachao. So, Hasatan, mga kapatid, ang description natin sa kanya dahil nga busy siya, so kaya doon mapapansin natin na he can be he will not stay in one place. So kaya yun, but good kasi si Abba Yahuwah
is greater sa na-highlight na kanina. Is greater than Hasatan. At lahat ay walang mangyayari na hindi ipinahintulot ni Abba Yahuwah. Opo, Ano kay addition, Brad? yes. Kuan. Ay, meron po akong addition sa Book of Ephesians chapter 6, Opo. verse 10, verse 11 up to 15. So, meron instruction po dito paano ko labanan po si Hasatan. Oh. So, verse 11, put on the complete armor of Alua for you to have the power to stand against the schemes of the devil. Verse 12, because we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against authorities, against the world rulers of the darkness of this age, against spiritual wickedness in the Shamayim. Because of this, verse 13, because of this, take up the complete armor of Aloha so that you have power to withstand in the wicked day. And having done all to stand, verse 14, stand then, having girded your waist with truth, and having put on the breastplate of righteousness. Verse 15, and having fitted your feet with the preparation of the good news of peace. And number 16, lastly, above all, having taken up the shield of belief, with which you shall have power to quench all the burning arrows of the wicked one. Number 17, take also the helmet of deliverance and the sword of the Ruach, which is the word of Yahuwah, praying at all times with all prayer and supplication in the Ruach, watching in all perseverance and supplication for all the Kodashim. Yada. Yes, yada Yahuwah, mga kapatid. Complete armor. Susuotin po natin ayon sa nabasa na ni Sister Pamela doon sa Ephesians chapter 6, 10 to 17. Okay po, let's welcome Brother Demetriu. You have something to share. Go ahead po, Brad. Shabbat shalom po sa lahat. Shabbat shalom din po. Magandang pinag-aralan natin ngayon na araw na ito. Meron lang akong kunting iliwanag. Yung kaninang napaliwanag ay talagang totoo na talaga yun. Mag-ingat talaga tayo sa panahon ngayon kasi pinahintulutan ni Abba Yahuwah si Hasatan na magtentasyon sa atin. Anong ibig sabihin temptation? Kasi yung nangyari kay Job, isang paalala yon sa atin na talagang si Hasatan ay binigyan ni Yahuwah ng kautusan na hanapin si Job. Alam natin na si Job ay isang tao ni Abba Yahuwah na talagang tapat sa kanya. Alam natin yan. Ang tanong, hanggang ngayon, pwede pang mangyayari yon. Hindi pwedeng hindi mangyayari. Kasi pinahintulutan ni Abba Yahuwah si Hasatan na mag-justify o mag-test sa atin kung sino talaga ang pipiliin natin. Si Satan ba o si Yahuwah ba? So, talagang makita natin sa kay Job na kahit mawala pa yung lahat sa kanya, pero hindi siya nagsunod kay Satan. So, doon banda,
ay nanaig si Job. Kahit wala na siyang kayamanan, wala na siyang kaibigan, wala na siyang asawa, wala na siyang mga anak, pero hindi siya nagsunod sa offer ni Hasatan. Nakinig pa rin siya kay Aba Yahuwah. Oh. So, ibig sabihin, dahil dyan, nakita ni Aba Yahuwah na tapat talaga si Hasatan sa kanya, si Job sa kanya, lahat ng kanyang mga ari-arian, lahat ng kanyang mga nawala ay nabalik. So, ang ibig pong sabihin dito, na talagang kung nangyari yun noon, mangyari ngayon. So, Opo. nangyari din noon at mangyari ngayon. Kaya para sa akin, natuwa ako na talagang binigyan tayo ni Aba Yahuwah ng isang magandang larawan na si Job, kung paano tinintal ni Satan at paano siya nanaig at ano ang kanyang ginawa. Kasi nakatali naman dyan talaga na kung ano yung kanyang ginawa na siya ay nanaig kay Satan. At paalala lang sa atin ngayon, ano ba talaga si Job noon? Siya ay isang tauhan ni Aba Yahuwah. Oh. At ibig sabihin, sa panahon natin ngayon at sa panahon ni Job noon, ganun pa rin. Sino ang hahanapin ni Yahuwah ngayon at ni Hasatan ngayon? So yung naniniwala kay Aba Yahuwah. Kaya ito malaking hamon o malaking muni-munihan natin. Kailangan malaman natin na tayo pala ang target ni Hasatan na mga Yahuwah believer. Kaya sinabi doon sa 1 Peter 5:8, kung sa Bisaya pa yon, pag ampo ka mo, kay ang yawa sama sa leon nangangulog, nangita og tukbunon. So ano ang order? Ano ang sinabi ni Peter? Na mananaig tayo upang tayo ay maka-prepare. Prayer talaga. Kasi alam na ni Peter na hahanapin talaga ni Hasatan ang mga Yahuwah believer talaga. Hindi yung nahahanap ng mga masasama na dyan. Kasi sa kanya na yan. So ang hahanapin talaga ni Hasatan, yung hindi sa kanya. Kaya sa ating panahon ngayon, hindi tayo exempted sa plan ni Hasatan kasi tayo ay naniniwala kay Aba Yahuwah. Kung ano ang nangyari kay Job, talagang mangyari sa atin ngayon. Ang importante lang, alam natin kung sino lang talaga ang hinahanap ni Hasatan. Ang hinahanap talaga ni Hasatan ay ang mga Yahuwah believer na naniwala at nananalig kay Aba Yahuwah. At pinahintulutan ni Aba Yahuwah kasi nakita ni Aba Yahuwah na ang mga Yahuwah believer ngayon ay talagang naniniwala at nananalig sa kanya. At yun ang dapat nating bigyan ng pansin ngayon. Na talagang hindi tayong mag-confident. Kung hindi, palagi tayo magdasal kasi para yung kaaway natin na si Hasatan na hinahanap-hanap tayo para siyang leon, hindi siya makapasok.
at wala siyang magawa. Katulad sa buhay ni Job, sa kanyang pananalig at sa kanyang tiwala at higit pa dyan, talagang hindi talaga na ano si Job, kasi yung kanyang pananalig kay Abayowa ay talagang matindi. Matibay. Opo. Matibay ang kanyang pananalig. Hindi basta-basta, matibay. So, yun talaga ang paraan. Kaya sana lang para sa akin, kasi hindi ko alam yung ibang-iba na mga Jehovah believer, na pag dumating ang panahon na ganito, na sana ay ang pipiliin natin katulad ni Job na nananalig at upang siya ay mananaig kay Hasatan. So, yun lang talaga, hindi tayo exempted. Hindi hinahanap ni Hasatan ang mga masasama. Hinahanap ni Hasatan na pinahintulutan ni Aba Yahuwah ay ang mga Yahuwah believer. Lalo na sa panahon natin ngayon na dapat hindi tayo sa mga paligid natin, kasi maraming pamaraan si Hasatan upang tayo ay masakanya. Iyon lang ang madagdag ko sa lesson natin ngayon, na talagang nagbigay sa atin ng warning o pag-aralan. Yada. Yada po. Yada Yehowa. Salamat po, Brother Demetrio. Napaka-gandang paliwanag, especially sa practical aspect sa buhay natin, kung saan mas lalo tayong maingat sa mga kilos at galaw ni Hasatan, mga kapatid. But napakagandang point yun, no, na prayer, no? Malaking contribution at kahalagahan yung prayer, mga kapatid. So, yun po, magandang additional na explanation yun. Sino pa po ang nais na magdagdag? Brother Dan. Opo. Shabbat shalom po sa lahat. Yes, Sister Marife. Yes, go ahead po, Sister. Nalikto ka, brother. Okay lang. Shabbat shalom po sa ating lahat dito. Opo. Yung aking pong reflection is unang-una yung sa akin ng Rook is yung narinig ko yung sinabi ni Brother Geoffrey na about covenant. Opo. Before Yeshua is, I think yung covenant naman talaga is before creation, andun na yun eh. And then yung remember brother, or if I'm not mistaken, may covenant din si Aba Yahuwah ni na Adam at ni Eve na thou shalt not eat, di ba? Nung pinagbawalan niya yung kumain sila ng fruit nung tree. So that is already a covenant between the first man and woman and Aba Yahuwah. And sa akin din realizing that we people na ngayon ay sumusunod na sa Torah ni Aba Yahuwah. Yung reverence po is very important, and then following the Torah ni Aba Yahuwah, dahil sa panahon natin ngayon is talaga pong very rampant. Yung sinasabi na he's going through and through, kasi Hasatan already know his destination eh. After all these things to happen, every prophecy revealed, alam niya na kasi kung saan siya tutungo, kaya nag-overtime talaga si Hasatan. Na mas marami siyang ma-recruit na makasama niya sa
bottomless pit, di ba po? And then, and acknowledging the truth po na sinabi ni Job that he was naked when he came out, so naked din siyang babalik or into dust. So, acknowledging po na lahat ng bagay na meron tayo ay hindi po ito atin, wala po tayong atin, kundi ang lahat po nito ay galing kay Aba Yahuwah po lahat. Kahit po yung strength sa pagising natin sa umaga ay hindi sa atin galing yon, kundi Tama. kay Aba Yahuwah po lahat. Kaya sa puso ko po, yung pangusap ng Rook sa akin ay napakabarok ko na isa ko sa mga nakakilala sa pangalan ni Aba Yahuwah at nakatanggap sa lahat ng mga parakan niya na sa kahit na sa pagiging makasalanan, sa pagiging sometimes we stumble dahil hindi tayo perfect. Unlike Job na he was very perfect talaga. So hindi naman it's not correct, hindi naman po impossible dahil nagawa nga ni Job na maging perfect sa harap ni Aba Yahuwah. So, we are work in progress po talaga. Sinabi pa nga na, you are the potter and we are the clay. So, si Aba Yahuwah po ang starter and the finisher po ng ating faith. So, lahat po ng bagay ay wala po tayo talaga. We are useless without Aba Yahuwah. We are capable-less. We're not capable of anything without Aba Yahuwah. So, all esteem and praises po to Aba Yahuwah and to Yahusha. Yada Yahuwah po, Basham Yahusha. Yan. Salamat po, Sister Maripes, sa dagdag na paliwanag. Connected din rin po doon sa na-highlight ni Brother Demetrio. Brother Junicio, parang meron po kayong sasabihin. Ano po inyong mga salubin? Meron kang dagdag, Brother Demetrio? Ah, okay. Opo, So, Brother Junicio, go ahead po, Brad. so sa akin, Brother Dan, ang buong senaryo, parang nakita ko na yung mga working ni Hasatan ay opposite sa mga ah, ah, galaw sa mga katuruan ni Yaosya. Dahil po habang ako'y nakinig sa mga iba't ibang sharing ni Brother ni Brother Cabarix at sa iba pa, na ano ko na si Hasatan ay pumunta dito sa Haarat upang magmamasid o hanapin niya ang yung mga mabubuting tao, yung mga righteous. Samantala namang si Yausya naman pumunta sa pambaba dito sa Haarat siya, ay ang hinahanap rin niya, sabi niya, ay ang yung mga masasama. So, ibig sabihin na parang nakita ko na opposite yung kang Hasatan kaysa kang Yahusya. Tama. Parang opposite ang galaw niya, yung work niya. At saka we cannot easily determine for us being a human if we do not know what's the kung ano talaga ang work ni Hasatan yung kang Yahusya. Dahil po si Yahusya dito sa Haarat, siya ay susunod sa mga kautusan, sa the will of Aba Yahuwah as well. Siya ay susunod hanggang siya ay hanggang sa kamatayan, no? Siya susunod, hindi siya at si Hasatan naman ay
parang ang tao, no, parang sa aking lang brother Dan, parang hindi niya ipinakita na ang siya ay opposite sa kay Aba Yaowa. So hiningi lang niya kay Aba Yaowa sa history ni Job na si Job ay magkaganon upang makalimutan niya si Aba Yaowa. He calls to Aba Yaowa. So ibig sabihin na ito nangyari yun. Dahil po hiningi ni Hasatan. So, under control. Hasatan is under control. Opo. Aba Yaowa. So we cannot deny the fact in our situation, we don't worry if we have the strong faith and conviction to Aba Yaowa and Yahushua. Dahil po sabi ni teacher, di ko nakalimutan kung ano yon ang script na nagsabi na kung kayo manalig sa kanya, no? At tayo'y liligtasin niya kay Hasatan, no, kay sa evil. So ibig sabihin na mayroon tayong assurance atin. Hindi naman masabi na we are old believer or else we are a new believer. Because in before Yahuwah, Aba Yaowa, there is no old and there is new. There is no new, rather, no? Because if we believe in Him, so we'll be fully protected if we trust strongly. We trust in Him. So yun, masabi ko na walang bago at walang dati o walang old and walang new, no? Bayawa kung tayo maniwala o we trust in Him. So at dito naman po masabi ko na sa atin naman mga tao, dahil po sinasabi ng tao ay yung mga tao sabi lahat masama. So ano yun, tao lang tayo makagawa tayo ng kasamaan, lalo na pag hindi tayo hindi natin malaman kung ano talaga ang totoo rules and regulation or of Aba Yaowa that has given to all His people. Pero magkatulong yung pag ano natin sa scripture, tayo aral na upang malaman natin kung ano talaga ang ikalugod-lugod before Aba Yaowa na gawa. So sa tao, madali rin natin, may tinuturo din ang ano yung scripture. Nakalimutan ko rin kung ano yun ang chapter verses nito. May tinuturo rin na maunawaan kung ang espiritu kung masama ba yun o righteous ba yun, no, dahil sa kanyang gawa. So dito natin malaman na kung ang tao magawa ng mga masama, ibig sabihin na ang root na sa kanya ay kasalungat, no, sa root na kay Aba Yaowa. So yun ang we can determine it, no, ma-determine na kung ang tao magawa ng kabutihan o righteous, sabihin at sunod din sa mga tuntunin o sa mga bayaw the will of ang root sa kanya ay galing kay Aba Yaowa. So ang tao na may love in accordance with the Ten Commandments, if we will not violate on that,
if we uh, Oh. be command, so we want to be right. Pero kung gusto natin na baliktarin yun, Oh. Yawa, ang gusto niya, sabihin natin na wala na yan ngayon. So parang tayo bumaliktad ba sa sa kautusan ni Abayo. So ibig sabihin na ito ay hindi tayo mag-judge na siya ay doon na na side sa kasalungat sa yung tura ni Abayawa. So pero ang scripture nagsabi na kung kasalungat, kung nagbigay o naggawa ng kasalungat sa anumang utos ni Abayawa, kung gumagawa ng mga wickedness, so madali lang natin ma-determine kung ano ang root na nasa kanya. So ang naano ko dito sa ating paningin, Brother Dan, kung paano natin how to we protect or how to we determine the work of Abayawa, Yausha, and the Hatatan, so that we can we will be vigilant on it, because we should be careful ourselves, even to our word, because not only the work that we will be determined, but also in word, because if it is a bad word, meaning to say that the rock will also teach the bad. So that's not for Abayawa, from Abayawa. So that's we also be careful on that part. So Ayadayawa, only that my Opo. Praises kay Abayawa sa sharing ni Brother Junicio. You will know the person by its fruit, di ba? Kung ang puno ay mangga, talaga ay mag-produce po yung mangga ng bunga. Kung ang puno po ay bayabas, talagang mag-produce po ng bayabas na bunga. So, ganun po yung i-highlight ni Brother Junicio. How will we know that a person ay talagang may takot kay Abayawa or para kay Abayawa yan? Malalaman mo yung kanyang bunga. Opo. So, maraming mga good points na highlight ni Brother Junicio. Anyone else would like to share? Pwede po magdagdag. Oh, may dagdag si Brother Jeffrey. Go ahead po, Brad. Ano po, regarding sa schemes, total na mention na po nila ng kapatiran yung schemes. So, ang magandang counter-attack po sa enemy is to know them, ibig know your sabihin, enemy. Opo. Know your enemy. So, alam natin yung kanilang mga schemes, like Hasatan. Gumagawa siya ng mga schemes. At malinaw naman po, kung titingnan po natin yung scripture from Genesis, na ang scheme ni Hasatan is to disobey the Torah. Kita nyo doon sa binanggit na rin ni Sister yung between kay Adam and Eve na nag-violate sila ng instruction ng Yahweh, So for me, it is the same scheme, it is the same strategy na ginagawa ni Hasatan from the beginning hanggang sa huli. It is the same strategy. He does to disobey Yahweh's instruction. At malinaw din ngayon na yung scheme niya is doon, to disobey the Torah. Di ba? Okay lang, napaho na sa krus. Ang law, it's okay lang na hindi sumunod. So napakalinaw, It is the same dialogue or script na ginawa niya rin kay Adan at Eva kung bakit nila na-violate,
So ang ating kalaban is yung ika nga dun sa isang verse no na uh, 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 what's this yung sa flesh ba, it's not against flesh but the schemes, no, principalities of this We world. wrestle not against flesh and blood. Yeah, we wrestle not against flesh and blood, but the schemes. Actually, yung to and fro ni Satan is to gumagawa siya ng maraming schemes at malinaw naman is yung isa rito is yung religion, no. One scheme ni Satan to na manin lang ng tao, no, to disobey, na ma-push yung tao na to disobey. Satan has full pride ba sa kanyang katawan eh. So yun po yung so dapat po alam po natin yung fruit, ika nga ni Brother Demetrio. No? Opo. So alam nyo ang fruit number 1 is yung person dapat sumusunod sa Torah. So, kung hindi siya sumusunod, so that means nabitag siya dun sa scheme ni Satan. So yun lang po muna. Yes. Thank you po. Good. Very good. Na-connect yung mga na-highlight ni Sister Marife doon sa Torah and Covenant violated by Adam and Eve. And highlighting also additional doon sa mga schemes, yung mga strategies, yung mga kilos. Tama yung sabi mo, Brad, na know the enemy, know the strategy of enemy. So yun po ang mga strategies ni Satan, mga kapatid. Meron pa bang magdagdag, mga kapatid? Kung wala, let me add some more reflection, mga kapatid, no? Kunting dagdag. Yes, Brother Junicio, may dagdag po kayo. Go ahead. Alaman natin na si Satan ay tinatawag na so if Satan is great liar, in opposite that Yahushua is the truth, the way and the truth and the life. So if opposite ang Satan, so Satan is a great liar. So only that Brother Dan. So Yahuwah. So good emphasis. Yahushua is the truth, Satan is a liar. Magandang emphasis kanina yung na-highlight ni Brother Junicio na Yahushua came for the lost, for the sick, for the sinner. Satan came to seek the righteous, the blameless, the upright, para kanyang attempt, no? Para mag-go against kay Abba Yahuwah. So, these are good points na dagdag dito sa ating mga nasabi na mga kapatid. Meron pa akong additional if you wish to add, if I wish to add mga kapatid. When calamities strike without reason, ito yung mga principle na ilagay natin sa ating isipan. When calamities strike without reason. Kumbaga, may nangyari na parang hirap maintindihan. Hirap makomprehend. Bakit nangyari yun? Ano bang dahilan, no? Kung gano'n ang mga sitwasyon sa ating buhay na may mga kalamidad, may mga circumstances na nangyari, tapos hindi natin ma-fully grasp, ma-fully understand ano yung mga dahilan. Kung mangyari man yan, ito yung mga important lessons. 1, choose to believe that Abba Yahuwah is good, especially when it seems that He is not. Sa mga moment na yan na tingin mo parang, di ba Abba is good? Bakit nangyari ito sa buhay ko? Kapag merong ganun na mga pangyayari mga kapatid, choose to believe. Maniwala tayo na si Abba Yahuwah is always good. Kahit na sa karanasan natin ay parang hindi siya good, mga kapatid. Bakit maranasan natin yun? Dahil sa hindi ma-fully comprehend ang ating pag-iisip. Pangalawa, trust in Yahuwah. No? When calamities strike without reason, trust in Abba Yahuwah's sovereign when it does not seem to make sense. Na-highlight na kanina sa ating mga kapatiran na Abba Yahuwah allow only. So siya pa rin ang may control. So ganun din mga kapatid. Trust in Abba Yahuwah's sovereignty
even when it does not seem to make sense. So when calamity strike without reason, number 3 po, keep eternity in mind when facing undeserved suffering. Have eternity in mind. Kahit pa man yung mga suffering na pinagdadaanan natin na hindi tayo deserving sa mga suffering na iyan, kailangan keep in mind lagi what is something that is eternity. Yung nasa dead end po, yung nasa pinakadulo ng ating journey, mga kapatid. Something good is waiting for us. Number 4, mga kapatid, when calamities strike without reason, number 4, acknowledge that there is an invisible and there is a spiritual battle that is raging around us, and souls of humankind are the field where the forces of Abba Yahuwah and Hasatan clashed. Nagbanggaan yung puwersa ni Abba at yung puwersa ng kaaway, mga kapatid. When calamities strike without reason, number 5 na dapat nating tuunan, consider that Hasatan, the great enemy of Abba Yahuwah's people, seeks to discredit Abba through attacks on those dedicated to Abba Yahuwah. Doon sa na-highlight ni Brother Junicio kanina, Hasatan, ang hinahanap niya yung mga faithful, yung mga dedicated kay Abba Yahuwah. Ganon din po yung na-highlight ni Brother Dimitrio kanina, mga kapatid. Ang target ni Hasatan, hindi yung mga masasama. Ang target ni Hasatan, yung mga taong hindi sa kanya. So, yan, ingat tayo. When calamities strike without reason, number 6, realize that worship and undeserved suffering need not be seen as opposing principles, but as natural companions for the people who are lightly related to Abba Yahuwah. Kung ganito man yung mga pangyayari, mga kapatid, always remember na yung panambahan, yung ating pagsamba kay Abba Yahuwah are always a companion of those people who are rightly related. Yung may commitment doon sa pag-uphold ng Torah, mga kapatid. And when calamity strike us without reason, prepare in times of adversity to exercise humility, which is stronger than arrogance. So better or best response natin is humility rather than arrogance, mga kapatid. And then when calamities strike us without reason, refuse to become bitter regardless of the circumstances. Hindi tayo dapat maging bitter, but instead will become better regardless of circumstances. Another lesson, mga kapatid, when calamities strike us without reason, learn to be content in all situation, katulad sa nangyari kay Ayub. And have the same mindset. Ano yung magandang mindset? Ayub 1:21, mga kapatid. Wherein sinabi ni Ayub, Abba Yahuwah yung nag-take away, siya yung nagbigay, siya yung mag-take away. Yun po yung magandang mindset, mga kapatid, na dapat natin laging itatanim sa ating puso't isipan. And then lastly, when calamity strikes without reason, allow those who suffer loss to go through a normal process of grief. Kung may mga experience man, mga kapatid, na loss
or painful loss, mga kapatid, is just but normal to go through the process of grieving. Katulad sa nangyari kay Ayub, when he tore his robe, shaved his head, mga kapatid, it's just but natural to go into the process of grieving, mga kapatid. But huwag mong kalimutan that in the process of grieving, dapat ang end result natin ay ano po? Worship dapat. Baruch be the name of Abba Yahuwah kahit paman sa mga pinagdaanan. So huwag natin kalimutan yun na yes, we go through the process of grieving, of pain, of loss, but huwag natin kalimutan at the end of the day, dapat ang ending po natin, Baruch be the name of Abba Yahuwah. Praises po and esteem kay Abba Yahuwah. Meron pa po bang magdagdag, mga kapatid, bago tayo magtapos? Meron pa kayong mga saloobin? Brother Eric, if you have something to add. Sister Ann, Sister Aliana, Sister Ahaba, Bachio, if you have something to add. Oh, Brother Kasadia, go ahead po. Uh, Shabbat Shalom mga kapatiran. Shabbat Shalom, opo. Ito lang ang aking reflection dito is itong about kay Job. Siguro lahat naman tayo dito familiar sa life ni Job kasi nanggaling tayo doon sa Christianity at palagay ko lagi nating ito marinig at napag-studihan ito. Opo. At ang siguro ang hindi natin nakikita dito is kasi pinoportray dito na si Hasatan is accuser and prosecutor. At totoo naman yon. At ngayon hindi natin dili na to makuan ba kanang masulti nga ipasangil ipasangil na lang lahat kay Hasatan na siya ang gumagawa dito. Kasi kung babalikan natin sa katotohanan, tama yung sinabi ng ating kapatid na mag-careful tayo kasi ang desisyon ay nasa atin na yung desisyon. Alam natin na si Abba Yahuwah ang nagpahiwatig na doon pa sa panahon ni Adan at Eva doon sa Garden of Eden na itong bunga ng kahoy ng ito ay huwag kayong kumain doon kasi mamamatay kayo. Ang ibig sabihin is dito sa atin individually alam natin na ang we have to hold accountability of our actions of whatever wrongdoings na nating magawa. So ito ay dapat nating laging tandaan na by kung ano ang ibig sabihin ng isuot natin yung armor o balua ay ito by guarding and keeping His commandment
And ito ang pinaka mahirap na Best armor. kasi yes, ang pinakahirap na battle is not knowing the scheme of Hasatan, but Opo. the very difficult is ourselves because sometimes we cannot control. Nasa atin ang desisyon na hindi natin alam na we are committing a lustful mga desire sa mga ating ginagawa, desire sa position, desire of wealth, sa mga bagay dito sa mundo. Kasi kung balikan natin yung temptation trials ni Yahushua, ang sabi ni Hasata na kapag mag-worship ka lang, mag-bow down ka at mag-worship ka sa akin, ibigay ko ang lahat dito sa dito sa mundo, lahat. Pero ang sabi ni Yahushua na hindi nakasulat, sinabi ng ating aluwa na siya lang ang ating i-worship at sumusunod at susundin. Kasi kapag yun ang mangyari na doon tayo sa mga bagay dito sa mundo, malimot, hindi na tayo makakilala kay Aba Yahuwah, then walang saysay itong lahat. Siguro ang point doon is worship Yahuwah. Siguro yung pangalan ay doon nakasalalay ang lahat. At yun lang, Brother Dan. May addition, Brother Dan, sa Yes, sinasabi. go ahead, Sister Kanayapa. Okay. Yung sinasabi niya about sa yung free will of volition, Brother Dan, kasi lagi nating i-blame yung Satan sa mga ginagawa natin. As I remembered sa mga studied before na mayroong divine establishment si Abba Yahuwah, Brother Dan. Like nation, government, family, marriage, at saka yung volition. So, binibigyan talaga tayo ng volition kahit he is the owner of all things, powerful, but then yung volition hindi niya ano tawag dyan? Or hindi niya wala niya yan gitouch ba, Brother Dan. Binigay talaga niya yung volition sa atin. So, yun lang po, Brother Dan. Since meron tayong volition, so hindi natin pwede na at tinuruan naman tayo paano tayo mag-asal o paano tayo sa Torah, mag-obey. So, once we committed sins, siguro hindi natin i-blame si Hasatan kasi meron tayong volition. Yan lang po, Brother Dan. Okay. Good additional, mga kapatid, sa nabahagi ni Brother Casadiao at ni Sister Kanayapa. These are good thoughts, these are good insights na madagdag natin dito sa ating mga katuruan. Meron pa bang magdagdag bago tayo magtapos? If there is any? Kunti lang pong dagdag, Opo, Dan. Brother Judicio, go ahead po. Sa sinabi po na volition, sa atin po, sa akin po, na masabi natin na talaga hindi natin i-blame kay Hasatan ang lahat. Kasi po si Hasatan ay nangangailangan din ng approval kay Abba Yahuwah before he work at before he impart that
kind of work. So we cannot blame to Hasatan kasi po hindi naman tayo it is not do with coercion at hindi to masabi natin na tayo'y pinipilit. Si Abayawa naman sa pagsunod sa kanyang kasuguan hindi tayo pinipilit. So we are set free. We are given an alternative which we are going to follow. And ang Hasatan naman, parang masabi ko na hindi rin niya pinipilit ang tao kasi po nagpakita lang siya na ito ang maganda. Pero kasalungat sa kautusan na ni Aba Yahuwah. So ang binigay niya yung mga signs and wonders. So makita ng tao na talaga yun, totoo yun kasi may sign and wonders, may it is wonderful. So in our mind we can determine that Hasatan, we cannot blame to Hasatan all of these things because Hasatan need an approval to Aba Yahuwah. So only that Brother Dan. Opo. So highlight natin kanina na ito yung mga pagsubok, testing doon sa buhay ni, o character and buhay ni Ayub. So therefore, kung i-apply mo yung issue on volition, free will, yun ay test. Aba Yahuwah, pinahintulot niya na si Hasatan ay mag-tempt sa atin. That is also for our own good to test whether or not yung ating pagpili, yung ating volition, yung ating free will, ay gagamitin ba natin sa pag-obey? Diba? Sabi ni Yahushua, if you love me, ano sabi po ni Yahushua? Keep my commandment. So, yun po ang sinabi niya na ang ating totoong pagmamahal, pag-ibig, ay talagang hahantong doon sa pag-obey ng kanyang Torah. Wow. So, napakagandang sharing na meron tayo mga kapatid. Meron pa ba? Magdagdag isa? And then, tapusin natin. Okay po. If there is none, mga kapatid, napakagandang mga bagay ang ating mga napag-usapan. 22 verses lang, pero malaman po. Malaman sa mga katuruan, lessons, at mga katotohanan. So, it's about the sovereignty of Aba Yahuwah, allowing Hasatan kung ano po yung kanyang mga pagsubok, and at the same time to test kung ano yung ating pagmamahal, ang ating pagtiwala, kung hanggang saan ba ang ating commitment na sambahin si Aba kahit paman ang lahat ay nawala na. Mga kapatid, sa totoong buhay, ito ay nangyayari pa rin. Kaya sa mga lessons na ating tinuro dito on the schemes of the enemy, mag-ingat po tayo. But having mentioned that, meron din tayo pong responsibility in which our human will, volition should be used as a way to express our love, our dedication, and our commitment to the Torah. All esteem po and praises kay Aba Yahuwah sa lahat ng mga makikinig sa Republis at sa lahat ng mga kapatiran na narito mga kapatid. All esteem, praises kay Aba Yahuwah, Basyam, Yahushua. Yada Yahuwah, Tuda Rabba, Yahuwah, Basyam, Yahushua.